bago sa Pilipinas ang usapin ng karahasan sa kababaihan. Sa katunayan, isa sa bawat 4 na babae na nasa edad 15 hanggang 49 ang nakararanas nito batay sa 2017 National Demographic and Health Survey ng PSA. Violence is everywhere. Sometimes it's loud, like a fight, a gunshot, or a scream. Other times, it's quiet, a look, a threat, a feeling you can't shake. We often think it only happens in bad neighborhoods, in war zones, or to other people. But the truth is, it can happen anywhere, to anyone. This is not a story about good or bad. It's a story about pain, anger, and what happens when people feel trapped. This is a story about violence and what's left after. Ayan, so magandang araw. I am being asked kung ano yung violence na na-encounter ko na as a member of the LGBTQ community. I was 20 years old back then. Then, mayroong school event doon sa bayan. And, nanood ako nung time na yon. And unexpectedly, ginabi ako ng pag-uwi. And by that time, walang diretsong sasakyan na pauwi dito sa amin. So, ang ginawa ko, sumakay ako ng tricycle hanggang doon sa kabilang barangay. Naglakad na lang ako pa uwi hanggang dito sa bahay. So, during nung time na pauwi na ako, habang naglalakad ako, and syempre madilim, ang tanging ilaw ko lang noon is yung cellphone ko. And then, suddenly, meron biglang nag-text. Nang sabi, tinatanong ko, saan ako pupunta? And, nasagot ko, sabi ko, pauwi. Then, ang reply niya, oo, nakikita kita. Then, isip na ako nun kung meron bang sumusunod sa akin, meron bang nag-aakabang or what. Pagtalikod ko, wala na ha, wala akong nakitang kahit na ano. So, continue lang ako sa paglalakad din. Tapos, nung makarating ako doon sa part na malapit na dito sa amin and yun nga, walang ilaw. Tapos, nung time na yun, may naramdaman na akong luwapit sa bandang likuran ko. And that time, syempre, nagulat ako. Then, ang unang ginawa kasi is hinawakan ako sa leeg. That time, syempre, magpupumiglas ka kasi hindi mo naman kilala kung sino yung taong yun. And, nung nagpupumiglas ako, napayuko ako, and then suddenly, may nahawakan akong itak doon sa bandang tagiliran niya. So, nung naramdaman kong may itak, hindi na lang din ako naglaban. So, hinayaan ko na lang siya sa kung anong gusto niyang gawin during that time. Dinala ako sa may bukid siya. Then, that time kasi, maraming mga tanim na palay. Nagets ko na kung ano yung gusto niyang mangyari ng time na yun. Inalis lahat ng suit ko, and then yung itak, inilagay dito sa may leeg ko. So, wala na akong nagawa nun, kundi umiyak ko lang. Suddenly, may mga flashlight na umiilaw malapit doon sa amin. And then, ng time na yun, may mga kabataan pala na, alam mo yun, yung nangunguha ng mga gagamba sa mga palayan. So, ako naman noon, syempre, puro ka na iyak, wala ka na lakas. Nakahiga ka na lang sa may bukid. Then, knowing na yung hinigaan ko pa nun is yung mga makahiya, yung may mga tinik-tinik, gano'n. So, nagkanda-sugat-sugat din yung likod ko that time. Nung nakita rin niya na may mga flashlight na papalapit, gano'n, tinigil niya yung ginagawa niya. Tumayo siya, then sinilip kung malapit ba sa amin yung mga kabataan yun. Nung tumayo siya, nakapalikod siya, wala na rin akong time para magbihis. So, ang ginawa ko, inabot ko na lang lahat ng mga damit ko, bilit-bit ko, tumakbo ako sa likod. Nagbihis muna ako, inayos ko muna yung sarili ko na parang walang nangyari bago ako pumasok ng bahay. And so, naalala ko din kasi that time, kahit siguro magsisigaw ka, walang makikinig sa'yo kasi alam ko yung place na yun. Walang masyadong bahay, wala kang makikitang bahay. At some point, fearful ako doon sa mga batang nangunguha ng mga gagamba. Pasok ako ng bahay, ganun. Nahiga na ako.
Yan. So, ang una kong sinabihan nung nangyari, isang best friend ko, kung ano yung pinagdaanan ko ng gabing iyon. This is the moment to end violence. Not tomorrow, not someday, but now. We don't have to live in fear. We don't have to accept pain as normal. We can choose peace, we can choose respect, we can choose to stand up for each other. Ending violence starts with us, all of us. It starts when we listen instead of judge, when we help instead of ignore, when we speak out instead of stay silent. It's not easy, it takes courage, it takes heart, because a better future is possible, a future where everyone feels safe, heard, and valued. Together, we are stronger, together, we can break the cycle, together, we can stop the violence.